Ang pagtatampo, ang maringal na pagdiriwang ng Santa Cruzan at Flores de Mayo. Paano pa nagsimula ito? Actually, matagal na itong ginagawa sa Barangay San Carlos. Kaya lang, sa dumaang maraming taon at pangyayari, hindi na ito natutukan at nabigyang pansin. Nagsimula ito noong taong 2010 sa ilalim ng termino ni SK Chairman Chester Ivan Ricafrente at Kapitan Arvin Zurita. Ipinasa ng Sangguniang Kabataan noon ang resolusyon bilang 11 noong taong 2009 na nag-uutos na buhayin ng mga makapilipinong tradisyon at kinagisnan sa Barangay San Carlos. Mula taong 2009 hanggang Mayo 2010, isinapinal ang lahat ng mga masusing pagpaplano para buhayin ito. Noong kami ay umupo bilang kasapi ng Sangguniang Kabataan, nagkasundo kami ng mga kasama ko sa SK na patunayan sa lahat na ang SK ay may magagawa para sa bayan at hindi yung panay-paliga lamang paggawa ng arko at signboards. Gusto namin yung something na makabuluhan at may matututunan ng mga kabataan. Kaya bilang grupo, naisip namin na educational yung muling buhayin yung mga makapilipinong tradisyon. And we came up with a 3-in-1 or trio program. Yung pabasa ng Pasyong Mahal tuwing Holy Week, yung palaro ng lahi which is in line with the DepEd's and local government codes mandate, at ito nga po, yung Santa Cruzan at Flores de Mayo na isinasagawa natin sa tamang paraan. Bilang mga bata, naghanap sila ng mas nakatatandang may mahusay na kaalaman upang ito ay mabuo. Biyaya ng Diyos na nagbigay ng oras at panahon, si Ma'am Ofelia Esquivel. Actually, this program has exceeded our expectations and we have achieved our goal of teaching them which is the right thing. But incidental to this is the unity of the youth in Barangay San Carlos. Hindi man po siguro lahat, pero karamihan ng mga kabataan sa San Carlos ay naghirap para dito. And we are very proud of it. And I am very sure too that we have complied with the mandate of the 1987 Philippine Constitution to actively involve the youth in civic affairs, hindi lamang po sa programang ito, kundi sa marami pang programa na inilulunsad ng Barangay San Carlos para sa mga kabataan. Tunay nga, mula umaga hanggang madaling araw, gumagawa ang mga kabataan ng Barangay San Carlos. At dito, hindi na lamang mga SK ang nagtutulong-tulong, pati na rin ang mga kasapi ng Katipunan ng Kabataan o KK at ang iba pang mga kabataan mula sa iba't ibang barangay. Mga organisasyong pansimbahan at pangsibiko. Sabi nga nila, iba't iba man ang orientation sa Barangay San Carlos, may unity in diversity, kaya masaya ang buhay. Ako po ay nanggaling din sa SK. Noong panahon namin, mayroon na rin mga ganitong programa. Kaya nga lang siguro sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting nawala. Kaya nga pagkaisahan ng mga SK na ito ay buhayin at mas lalo pang pagandahin na ayon nga sa kasaysayan at tradisyon. At ito po ay hindi lamang basta-basta. Nagtuturo po tayo ng tama ng guys sa gayon ay matuto po ang mga kabataan. At kasabay nito ay nagbibigay tayo ng pagkakataon na makilala ang ating bayan sa buong Pilipinas. Naniniwala po kami na unti-unti po makakasanayan natin ang tamang pamamaraan ng pagsasagawa nito, kaya po buong Barangay Council ng San Carlos ay suportado ang programang ito. Ngayong taon, nasa ikalimang taon na tayo ng pagsasagawa ng pagdiriwang na ito na binigyan ng ngalang ang pagtatampok, ang maringal na pagdiriwang ng Santa Cruzan at Flores de Mayo, ang dakilang pamana sa mga kabataan ng susunod na salinlahi. Bilang tagapanguna ng Creative Committee sa loob ng 5 taon, batid ko na hindi madali ang pagpaplano at pagsasakatuparan ng programang ito. Mabusisig, masusig at marahan ang aming mga ginagawang hakbangin dahil ang trust nga ng Barangay San Carlos ay makapagturo ng tamang paraan ng pagsasagawa ng programang ito para sa ating mga kababayan. Proud na proud po ako sapagkat nabigyan po ako ng pagkakataon na makasama sa makabuluhang gawain ito. Naaalala ko nga po dahil dito ay nagkakaroon ako ng break sa aking korte, kaya tunay naman akong nagbibigay ng oras at panahon para dito.
Isa sa mga kalakasan ng Barangay San Carlos ay ang mga kabataan. Kaya pinagmamalaki natin yan. Dahil sa lahat ng programa sa barangay, mapakabataan man yan hanggang sa programa para sa ating mga senior citizens, kasama natin ang mga kabataan. Kaya lubos kami nagpapasalamat dahil sa epekto ng programang ito ay nagkakaisa hindi lamang mga kabataan, kundi buong Barangay San Carlos. Kaya makakaasa ang ating mga kababayan ay pagpapatuloy po natin ang mas lalo pang pakagandahin taon-taon ang pagtatampok upang mas lalong sumaya ang buhay sa bayan ng Maribeles. Upang mas masiguro na ang mga programang tulad ng Ang Pagtatampok ay may pagpapatuloy kasama ng iba pang mga makapilipino programa, sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Barangay ng San Carlos, itinatag ang Barangay Council for Culture and the Arts of BCCA upang siyang maging sentral na samahan upang matagumpay na mairaos ang mga katulad na programa. At take note, hindi lamang ito pambarangay, kundi pambayan na rin. Katuwang ng Barangay San Carlos ang pamahalang bayan ng Maribeles at Maribeles Tourism Council sa pagsasagawa ng programang ito. Ang pagpapatuloy at pagsasabuhay ng mga tradisyon at kulturang Pilipino ay nasa puso ng ating panunungkulan, sapagkat alam natin na ito ay isang pinintuang pamana para sa ating mga kabataan ang susunod na salinlahi. Ang programang ito na kinilala na sa pansag na Ang Pagtatampok ay isang mabisang paraan na kung saan ang mabuting ginagawa natin sa kasalukuyan ay maipasa kinabukasan. Ako po bilang punong bayan ng Maribeles ay natutuwa sapagkat ang programa ito ng Barangay San Carlos ay may dalawang layunin. Una, ang magturo sa ating mga kabataan ng tamang paraan ng pagsasagawa ng Santa Cruzan at Flores de Mayo ayon sa tradisyon at turo ng pananampalatayang ating pinaniniwalaan. At pangalawa, upang ang bayan ng Maribeles ay makilala sa programa ito na makatutulong sa pagpapalago ng turismo, lalo na patuloy ang pagkusbong at pagunlad ng ating bayan at ng Freeport area of Bataan. Kaya ang buong bayan ng Maribeles sa pamumuno po ng inyong lingkod kasama ng nanganang Maribeles Tourism Council ay nakikiisa sa programa ito ng Barangay San Carlos. Ang pamahalaan bayan ng Maribeles ay nagpupugay sa ikalimang taon ng pagsasagawa ng programang ito. At sa lahat ng tagapamuno at tagamamuna ng mga programa ito, lalo na sa pamahalaan barangay ng San Carlos, ang Barangay Council for Culture and Arts, mga aktibong kabataan, mga kalahok at lahat ng tumutulong upang ito'y maluwalhating maisakatuparan. Aasahan po ninyo sa ilalim ng pamumuno ng inyong lingkod, ang pamahalaan bayan ng Maribeles ay patuloy na susuporta sa ganitong mga programa. Muli, congratulations sa inyong lahat, sa lahat ng mga Barangay San Carlos. Mabuhay ang Pagtatampok 2014! Himinto ang pamana sa susunod na salinlahi. Ipagmalaki natin at idambana sapagkat ito ang tatak ng totoong kulturang Pilipino.